Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo makapag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Nakuha ko o kaya nahimog ko ikaw na ayusin ang pintuan. Kapag in-English po natin yan, yung nakuha ko o kaya nahimog ko ay kapag in-English ay I got. Tapos yung ikaw, you. Tapos yung na, to. Tapos yung ayusin ang pintuan, fix the door. Pag pinagsama-sama po natin yung mga English na salita, I got you to fix the door. So, ganun lang kadali. Isa pa pong halimbawa. Nakuha mo o nahimok mo ako na magpakonsulta sa isang doktor. Kapag in English po natin yan, you got me to have a consultation with a doctor. So, ganun lang po kadali. Okay? Na ang ibinibigay na ideya po nitong ating ginagawang mga English sentences ay yung ating pinag-uusapan ay nanghimok po ng tao para gawin yung naturang aksyon. So, ang taga-himok po dito ay itong ko, mo, natin, namin, nila, niya, o itong si Shula. Okay? Ito pong niya, pag babae, she. Pag lalaki, he. Okay? Itong ko ay, yung mo, you. Yung natin o namin, we. Yung nila, they. Okay po? So, ang tagahimok po ay itong kasasabi ko lang na mga pronouns at noun. Ang noun po natin dito ay si Shula. Yung mga pronouns naman po ay I hanggang dito sa he at she. Okay po? Tapos, para masabi po natin na yung ating pinag-uusapan o yung ating subject na I hanggang dito sa Shula ay siya ay tagahimok, susundan natin ng got. Kasi yung got na yan yung salitang nahimok. Okay? Na ang ibig sabihin, itong ating pinag-uusapan ay nanghimok. Okay? Tapos yung nahimok niyang tao, nitong ating pinag-uusapan ay itong nasa baba. Itong ikaw bilang you hanggang dito sa may kaibigan. Okay? Tapos, pag ang pag-uusapan po naman natin ay yung action na pinanghimok po ng ating pinag-uusapan doon sa tao, ay ito naman, yung na bilang to. Okay? Na ito pong to ay tinatawag po natin dito na infinitive. At kapag infinitive po, kailangan po niya ng susundan natin ng verb. Okay? At ang verb po natin diyan ay itong fix hanggang dito sa change. Okay? Puro verb po yan na naka-base form. Ibig sabihin ng base form ay naka-original na spelling. Hindi po yung may ed sa dulo, hindi yung may es sa dulo. Okay? Pag tinignan nyo sa dictionary, yung pinakamalaking salita para sa fix, ay ito ang makikita nyo, F-I-X. Ibig sabihin, yan yung base form o original na spelling para sa salitang fix. So, yan ang gagamitin nyo. Okay, tapos susundan nyo ng object. Ang object naman ay taga-kompleto po dito sa ating verb na fix. Ano bang inayos? Yung pintuan. Yung pintuan, siya ang kumompleto sa ideya nitong aayusin. Kaya ang tawag dyan ay object. Samantala dito sa verb na have, ang kumompleto po sa kanya ay itong pakonsulta sa isang doktor. Magpapaano ka? E di, itong magpapakonsulta ka sa isang doktor. Yan po ang object. Itong A hanggang dito sa doktor, yan yung object. Yung verb natin ay itong have. Okay po? So, ito pong magluto, yan yung cook. Tapos yung object naman po natin ay itong our dinner ng aming hapunan. Okay? So, ipinapakita ko lang sa inyo yung pattern po. Okay? Na kailangan po natin gumamit ng pinag-uusapan. At ito po yun, yung I hanggang dito sa Shula. At yung pinag-uusapan po natin ay siya yung tagahimok. Okay? At para masabi natin
yung salitang nahimok, kailangan nitong got. Tapos yung nahimok na tao naman ay itong you hanggang dito sa kaibigan. Okay? Pag ang gusto nyo sabihin ay ang iyong kaibigan, your friend. Pag ang gusto nyo sabihin ay ang aking kaibigan, my friend. Yan po ang ibig ko sabihin dyan. Okay? So, pag susunod-sunurin nyo lang po yung ating pattern at makakabuo na po kayo ng ganitong English sentences. Na kung saan ay sinasabi po natin na yung ating pinag-uusapan ay may hinimok na tao para gawin yung naturang aksyon. Okay po? So, marami pa po dito na nakikita nyo na pwede nyo pang gamitin. Katulad po nitong bayaran ang bayarin. Subukan po natin. Nakuha ni Shula o nahimok ni Shula siya na bayaran ang bayarin. Kapag in English po natin yan, Shula got her. Pag her po ang ginamit nyo, babae yung siya. Kung him, lalaki yung siya. Her po ang gamitin natin. Shula got her to pay the bill. Yun na po ang tamang English na mensahe para sa nahimok ni Shula siya na bayaran ang bayarin. Okay? So, konting practice lang po ito at talagang matututunan nyo rin po agad kasi meron naman po tayong pattern. Okay po? So, ang tinuturo ko talaga sa inyo dito ay itong salitang got. Na ang tawag po dito sa got ay causative verb. Na pag ginamit po yung got na salita bilang causative verb, ang naibibigay nyo na ideya ay itong nanghihimok ka. Itong salitang nanghimok o nahimok. Okay po? So, yan po, kung mapapansin nyo, itong mga English sentences na kagagawa lang natin, gamit na gamit po yan. Kaya itinuturo ko sa inyo. Okay? So, tatandaan nyo lahat ng mga sinasabi ko po dito kasi lahat naman po ay importante. Okay? At saka sana po, makikipanood po yung mga nakaraan po nating mga videos kasi makakabuo rin po kayo doon ng iba't ibang English sentences hanggang sa matuto kayo ng matuto at gumaling na po kayo o humusay po kayo sa English agad kahit pa po kayo ay baguhan pa lamang. Okay po? So, sana makikipag-aralan ng mahusay at maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, nag-share, at sa sumusuporta sa ating channel. Okay? Nanonood hanggang dulo. Maraming salamat po.